Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Nako. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ang kalukuhan. Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Siguro ngayong mga panahon na to, malinaw na sa ating mga kababayan kung bakit nagkarigo doon sa Senado noong napakanta nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong mag-asawang diskaya na to. Di nyo ho ba napansin? Di si Antimano, noon din hong mismong araw ng hearing na kung saan naglahad ng katotohanan ang mag-asawang diskaya, tinanggal ho itong si Chis Escudero bilang Senate President. Papunta ho pala sa Ilocos Norte ang usapan, anak ng Petrang Garapata. Kaya pala ayaw yung gawing state witness. Gusto nyo tell all? Para dito kay Soto, gusto mo tell all? Ayan, tell all mo mukha mo, langya ka. Dito sa video na to mga kababayan, nagkabistuan na. Yung mga flood control projects ho pala, dyan sa Ilocos Norte, meron din hong nakuha ang mag-asawang diskaya. Ngayon, kung hindi sila matanggap dyan sa state witness, dyan sa maging state witness sila, siguro maliwanag na ho yan mga kababayan. Paano sila tatanggaping state witness? Grabe naman yun. Sila sa kanila na nga nabigay yung mga flood control project sa Ilocos Norte, tapos sila pa magiging state witness. Diba? Kalabas yan naman yun para sa mga Marcos. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, isinend lang ho ng isa sa ating mga kapanalig. Di na ho talaga natin dapat gagawin tong video na to, pero naintriga ho tayo sa mga isiniwalat netong si Manong Chavit dito sa video na to. Nagpanik daw ho sila sa Malacanang dito sa video na to nitong si Manong Chavit Singson. Paano ba naman? Anak ng Petrang Garapata, pambihira. Para sa independent committee, independent commission, at dito sa Blue Ribbon, tayo'y naniniwala. Nung si Senator Rodante Marcoleta pa, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, sigurado mapapasadahan yaang mga flood control projects na yan sa Ilocos Norte. Kaso pinutol ho ng administrasyon. Ika nga naku, si Marcoleta papunta ng Ilocos Norte. Tanggalin na natin, baka kung ano pang maikanta ng mga diskaya na yan. Ito ho, hindi haka-haka at gawa-gawa ho ito. Ito ho galing sa isang reputableng individual na si Manong Chavit. Taga Ilocos yan mga kababayan. Bigan. Taga-bigan yan Bigan na, kasi nagpunta tayo doon sa may Baluarte. Ano yun sa kanya yun di ba? Taga roon ho yan. Rene-respeto, ginagalang yung mama na yan doon sa lugar na yon. At sinasabi niya dito, kung mag-iimbestiga tayo ng flood control, dapat lahatin natin. Hindi yung tipong pinipili lang natin. Halimbawa, ito, kanino to? O kalaban sa politika, tirahin natin. O ito, kanino to? Wala namang dyan, wala namang baha pero may flood control. O sige, tirahin na rin natin. Ganun sila. Ngayon, ang tanong dito, ito laglagan blues ho ito mga kababayan. Hayaan na natin tong si Manong Chavit. Napapababad ka na naman PH Update. Kasi nung na-realize natin, anak ng toko, pambihira. Kaya siguro tinanggal itong si Rodante Marcoleta. Kasi itong si Sara Diskaya, yung kanta niya hindi na nagugustuhan ang tono ng mga taga-Malacanang. Di ba? Kuha niyo ho mga kababayan. Yun na yun Yun na yun ho talaga Kumbaga nung nagsalita itong si Manong Chavit, tinanggal itong si Senator Rodante Marcoleta, kumakanta mga diskaya, bigla, contractor pala sila dyan sa Ilocos Norte. Diba? Ito, pakinggan natin itong si Manong Chavit. Wala na ho tayong maraming singit dito. Siyempre, to hear is to believe. Ito, game. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo Naku po. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Ako, may feedback, Manong, may feedback.
Manong, ang ganda ng shades mo ah. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, may tiwala ang flood control. Ang flood control sa... Anong year ito? Ano yan, Manong? St. Gerard? Panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yung ba mga kasama natin na napansin nila yung upo natin, napaka-komportable lang. Paano, ano ba naman kung gusto nyo mga kababayan? Di ba? Mas masarap makipagkwentuhan yung tipong nakataas yung paa. Para lang tayo nagkukwentuhan dito. Wala namang ano to, ika nga kung ano yung marinig nyo, yung mga punto de vista nyo dyan, ilatag nyo sa baba. At pagka sa susunod na mga video, baka masagot po natin yung mga yan. Sa Ilocos Norte lang, Nako. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Nako, yari. St. Matthew. 962 million plus. Almost a billion. Kulang-kulang 1 bilyon. Kulang-kulang 1 bilyon. Diskaya ho yun kung di tayo nagkakamali. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Magkano yan? 608 billion. Mahigit kalahating bilyon na naman ho. St. Gerard Construction na ho yun. Kaya pala, ngayon naiintindihan nyo na ho mga kababayan kung bakit nung kumanta si Sara Diskaya, ura-urada pinalitan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon ang tanong, Ping Lacson, bakit hindi kasama doon sa slideshow mo? Nasaan na yung slideshow ni Ping Lacson, di ba? Anak ng toko, high hopes na ako kay Lacson eh. Anak ng toko, parang babawi ata itong mama na to dun sa New Senate building na. Magkalitaw-litaw ang dami mong slideshow na ipinakita. Yung St. Gerard Construction, St. Timothy o yung mga santo-santo nitong si Sara Diskaya, anak ng Petrang Garapata, mahigit kalahating bilyon, kulang-kulang 1 bilyon. Ilocos Norte, bakit wala ka man lamang naibalita sa amin? Pambihira, oo. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Nako po. Yari tayo dyan, Manong Chabit. Yari tayo dyan. Ang pangit ng internet ko. Pasensya na ako mga kababayan. Teka lang. Ayusin natin. Technical lang ho. Technical. Yun. Probinsya niya ito. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong. Mabuting tao. Manong yung nag-appoint sa kanya, masamang tao, no? Ako naniniwala ako ngayong mga panahon na to, itong si Marcos Jr., masamang tao si Marcos Jr. Hindi ho dahil kalaban siya ni BP Sara o kung anong kadahilanan pa man. Sagad ho sa buto ang kasamaan ng mama na yan. Ika nga sukdulan ho ang kasamaan nitong si Marcos Jr. Kasi kung di ho sukdulan ang kasamaan niya, mantakin nyo naman ho mga kababayan, huwag na ho tayong pumunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba, baka sabihin naman, Duterte, puro na lang Duterte. Nakita nyo ho yung nangyari. Umulan lang ng konti, lubog yan sigurado. Doon pa lang Kung ikaw mabuting tao ka, dapat nga literal nagugulong ang mga ulo dyan sa nangyari na yan sa sambayan ng Pilipinas. Literal, anak ng tokwa. Hindi mo pagugulong
Ang dami na perwisyo, merong mga nagka-leptospirosis, merong mga inatake sa puso, merong mga lumala ang karamdaman dahil hindi na sila maisugod sa ospital dahil dyan sa mga baha-baha na yan, di ba? Ganun ho kasama yan si Marcos Jr. Nakukuha niya pang tubawa sa mga pinagdaanan ng ating mga kababayan sa mga nakalipas na panahon. Nakukuha pang tumawa ng mama na ganyan kakapal ang pagmumukha ni Marcos Jr. Yung pinsan ko yung isa, si Babe Simpson. Matino po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Nako. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So, Manong, ibig sabihin ba yung chismis dito kay Charis, totoo? Na meron din siyang flood control issue, itong si Charis, meron din. Yan sinasabi ho natin mga kababayan. Mag-ingat-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Kung naniniwala kayo kay Charis, nanto ko, may problema ho tayo dyan. Antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Correct. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal. Mga kababayan, yan si Chavit, Manong Chavit. Magsalita yan, hindi magsalita yan, kahit 2 lifetime pa, marami pa rin pera yan. I mean, kunyari, itong buhay niya na yan, umaabot siya ng 80 years old. Siyempre, ang ganda ng healthcare niyan, di ba? Pagpalagay na natin, 8 years old. Mga 10 80 years old na Chavit, kaya ho niyang isustain yung lifestyle na yan. Sa maniwala ko sa hindi. Sobrang yaman ng mama na yan. Hindi niya ho kailangan yung pagsasalita na yan. Siguro motivasyon talaga dyan. Mahal niya sa bayan ng Pilipino. Kasi lahat ng lahat ng abokasya niya talagang hindi ko binibuild up yung mama na yan. Ito base sa surface level ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko siya kilala ganun kalalim. Siguro meron mga nakakapanood sa atin si Chavit ganito yan, si Chavit. Kilala niyo ho, pakibalita na lang sa akin. Para hindi surface level yung yung pagkakakilanlan ko sa kanya. Pero base sa assessment ko, okay naman si Chavit. Diba? Alam niya yung pula-pula, puti-puti. Alam niya pagkamali, mali. Pagkatama-tama. Doon pa lang yung moral compass ng isang individual. Malalaman nyo na kung falsifikado o hindi. Di ba? Dalang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Wala tayong effects. Pwede na to, Manong Chavit. Palakpak naman to diba? Yan. Round of applause. Diba? Ayos. Ano naman kumbaga, ika nga kung merong tigil pasada, ito, tigil pag-aaral. Ayaw nyo. Okay, ayaw nyo talagang bumaba sa pwesto. Kasi yung nangyari dito kay Martin Romualdez, lokohan ho yan. Hindi naman bibitawan ni Martin Romualdez yung pwesto na yon kung wala siyang assurance na hindi siya makakaladkad sa basura. Kayo naman ho mga kababayan, wag na ho tayong maglokohan dito. Yung
na pumalit kay Martin Romualdez. Hawak-hawak ko niya sa itlog yun. Tsaka nakita nyo kung anong klaseng politiko yan. Anak ng tawa, nakakasuka ho. Nakita nyo, anak, kamag-anak, pamangkin, bayaw, lahat ho ata na yung angkan nila eh. Yung family tree nila, tignan mo lang sa yung mga politiko sa kanila. Kamag-anak lahat. Yun ba ang speaker natin? Anak ng tawa, manwala ho kayo sa akin, walang mangyayari dyan. Ngayon, kung di kumana yung panawagan ni Manong Chavit, isa lang ho talaga ang dyan. Hindi tayo nanghihi kahit ng kaguluhan o kung ano pa man. Sigurado ho tayo, yung blue ribbon, walang mangyayari dyan. Trust me. At 10,000% sinasabi nila Lacson ngayon, kesyo sagasa daw sila. Narinig nyo lang yung sagasa dyan sa House of Representatives. Ngayon, nananagasa na rin kayo. Pambihira. Sagasa daw sila. Hindi pong kung merong parking, yung sagasa sa ayon sa gusto, meron daw talagang mabibigyan ang mga mabibigyan dyan sa issue ng flood. Hindi ako naniniwala na ng towa. Ang nagpaupo sa inyo ng administrasyon si Marcos Jr. tapos susuwagin nyo. Ano, gusto nyo maging presidente? Sa 2028, ipangangalandakan nyo na sinaksak nyo patalikod itong si Marcos Jr. Gano'n? Hindi, magpakatotoo ho kasi tayo dito. Ang kaya nasa pwesto si Soto at yang si Ping Lacson sa kadahilan ng ilinagay ho sila doon ni Marcos Jr. Ngayon, kung sasabihin nyo sagasa itong mangyayari dyan sa Blue Ribbon, anak ng toko, ang nasa harap dyan si Marcos Jr. Paulit-ulit tayo dyan. Ang most guilty dito si Marcos Jr. Hindi ho dahil galit tayo kung ano pa man, kahit paano na ho natin tingnan. DPWH Secretary Bunuan, hindi pa rin siya sa taas. Anak ng toko, puro insertion yung budget. Nagkaroon na ng petition sa Korte Suprema bago mo papirmahan o napirmahan mo na o kung ano pa man. Alam ko bago pa papirmahan yan. Maraming nananawagan, ibalik mo sa BICAM yan. Anong ginawa? Pinirmahan pa rin. Doon pa lang sa budget deliberation, doon pa lang sa budget process ng 2025, meron na tayong problema. Tama mali? Ba't mo pa pinagpatuloy? Ngayon, alam mo nang maraming problema, ba't mo pa i-release yung mga budget? Ba't hindi mo kasi daw binasa niya lahat yung 4,000 page ng GAA. Wala naman daw blanco si Raulo. Di naman namin sinasabing may blanco doon. Sinasabi namin may blanco doon sa BICAM, hindi doon sa GAA. Linoloko pa ho nila sa o ngayon nagkakahindot-hindot sila. Yan ang problema. Ngayon, kung ayaw nila mga kababayan, pasensya na ho sa mga yung intensity natin sa mga naghahanap doon sa nga diinan talaga. Hindi ko tayo makakapagdiinan ngayon si Manong Chavit kaharap natin. Kailangan medyo demure tayo ngayong mga panahon na to. Sila nagpapahirap sa mga estudyante. Yeah. Tama naman, ano? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Tama yan, man. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Yeah. Huwag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Yeah. Kung hindi alis, aaduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa flood control, mano. Economist Economist, di ba? Economist. Nakato ko, may gagaling pa ba kay Ralph Recto? Pambihira, oo. Economist. Basta yung natin, deficit, di ba? Yung, konti lang yan, yung tipong nangungutang lang tayo sa Pilipinas. Inuutang lang natin yung pera natin. Economist, di ba? Oo. Kaya natin yan. Walang problema dyan. Basta yung sa threshold, ika nga nito hindi ko tayo magaling dyan sa ganyan Pero sigurado tayo dito, yan si Recto, wala rin kwenta yan.
Ralph Recto, pambihira. Dating senador, ngayon finance officer na to si Marcos Jr. Nakwenta. Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Tayo walang gulo. Ayaw nating may masaktan. Alam ho natin, posibleng kung merong masaktan dyan, lalong mag-alab ang damdamin ng ating mga kababayan. At alam din naman ng mga otoridad yan, na hindi nila basta-basta pwedeng saktan ng mga ralista. Di ba? Hindi pwede yan. Nakita nyo naman yung nangyari sa mga karatig bansa natin. Subukan nyo saktan yung mga ralista ngayon. Para kayong mga siraulo, nakanantok para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Paano nyo sasaktan? Ang mga nagrarally, hindi naman sila nananawagan na ibagsak ang pamahalaan. Nananawagan ho sila para mawala yung korupsyon na kung saan ay nagpapahirap sa sambay ng Pilipino na dekada nang nakakalipas. Nakuha niyo ba mga kababayan? Pambihira. Para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Kung sakaling mamamalo kayo, maninipa kayo, mambabalya kayo ng mga ralista, magdalawang isip po kayo. May anak kayo, may asawa kayo na nagtatrabaho, may kapatid kayo, may nanay kayo na mamalengke. Lahat yan apektado sa kakurakutan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Alam ko, under ho kayo dyan sa bakulaw na halimaw na mukhang pera na yan. O yung ill-gotten wealth na lupa dyan sa Paway, Ilocos Norte, pinapasoli na sa inyo. Mga walang ya kayo, mga Marcos kayo, magnanakaw kayo. Na, mga magna. Hindi magna cum laude, mga magnanakaw. Ika nga, is in their blood. Nananalay tayo talaga eh. Hindi mawala-wala, di ba? Yung sumpa ng pagnanakaw ay nasa dugo nila. Pambihira. Yan. O sige, sabihin na natin, hindi nagnakaw ng pera itong si Marcos Jr. For the sake of argument lang yan. Anong ninakaw ni Marcos Jr.? Kinabukasan, pagkakataon, buhay dahil sa bahana yan. Okay. For the sake of argument. Diba? Hindi na siya nagnakaw ng pera. Anong ninakaw ni Marcos Jr. PH? Pera, oportunidad, buhay dahil sa mga palsipikadong flood control na yan. Kasi kung ginawa mo ang trabaho mo bilang presidente, hindi tayo aabot dito, Brad. Naku, hindi ka na natapos, Manong Chavit. Sige, tirahan. Wag na lang kayo pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yan. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Walang papasok. Dahil nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Bless you. Bless you, brother. May bumahing eh. Bless you. Tatanong. Tatanong ko lang. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then
They pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Palapitin nyo na lang po dito sa likod. Dito. Yung pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulot kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak. Tama naman. Mahirap po yan yung zero remittance. Matatambak lang yung pera nila sa abroad. Tapos mahihirapan yung nila, mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Kabataan, yung mga kabataan, magpapanik ho yan eh. Ay, paano, di ba? Anong gagawin ng Department of Education? Anong gagawin mo? Sige, balik lahat kayo sa kinder, ganon. May panawagan ng mga kabataan na mag-resign ng mga kurakot. Sino pinakaunang kurakot? Sinong pinakaunang kurakot? Ito napatunayan. Kasi sabihin na naman yan ng mga pinklawan at dilawan na niligaw. O, sama si Sarah. Teka lang. Hindi kasama si Ate Sarah dyan. Pagkausapang kurakot, hindi kasama si Bibi Sara. Ganito na lang. Okay. Mag-resign muna lahat ng kurap. Yung mga napatunayang kurap. Ano mga magiging basihan natin na kurakot sila? Pagka sila mayroong flood control project at falsifikado, substandard o kung ano pa man, dapat automatic mag-resign ka. Mga congressman na merong sa distrito nila, merong nabigyan ng pondo sa flood control, mapaalam nila, hindi nila alam, pagka merong problema, mag-resign kayo. Ngayon, para fair, si VP Sara, kung sakaling yung findings sa COA ay may problema at umabot ng Korte Suprema, ito kasi ibang usapan yung confidential fund. Pinipilit nilang gawing ordinaryong pondo yung confidential fund. Hindi naman pwede. Kasi ano nga yun eh. Intelligence and confidential fund yun eh. Di ba? Pang-gather ng yun, ng intelligence. Hindi naman kagaya yun ng flood control na di ba? Hindi ho yun. Yun para sa protection ng ating mga kabataan, para mailayo sa mga masasamang elemento. Yung mga flood control projects ng mga congressman, kitang-kita ho, maliwanag pa sa sikat ng araw, parang lupa yung ilinalagay nila simento. Anak ng toka, yun wala na tayong issue dun. Wala nang maraming question and answer portion. Pag si Bibi Sara sinabi ng COA, magnanakaw ka Sara Duterte, wait, mag-resign ka rin, Bibi. Pero habang pinag-uusapan pa yan, sa Korte Suprema, sa COA, nasa COA level pa nga lang eh. Wala pa tayo sa Korte, ng toka. Diba? Wala pang pinapasa all pera sa kanya. Di ba? Wala pa. Yung puro intriga lang. Yung Mary Grace Piatos, Cocoy Villam. Wala ko tayo mga yun. Hindi yun. Mga chismis yun. Pero yung mga congressman, hindi ho chismis na mayroong mga flood control na hindi gumagana. Period. Okay. Sir, good afternoon, Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan?
10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Nako, Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Follow up. revolution. Peaceful revolution against corruption. Yan ha. Okay? Peaceful revolution. Kailangan ho natin na mapayapang yun ang gusto ko. Ako lang naman to eh. Wala naman akong, diba? Hindi ko naman kontrolado yung magrarally sa 21. Kung ako tatanungin, gusto ko peaceful. Kung sila tatanungin, hindi ko alam. Baka gusto nilang pumunta sa House of Representatives. Baka gusto nilang makita opisina ni Martin Romualdez. Hindi natin alam. Diba? Kung ano man ang pinaplano ng ating mga kababayan sa galit nila sa mga nangyayari sa ating bansa, pera nila lahat, pera ho ng sambayanan yan. Okay? Ngayon, para sa mga kapulisan at kasundaluhan, kung inaakala nyo na pinagtatanggol nyo ang interes ng sambayan ng Pilipino sa pagpigil sa mga nagkikilos protesta na yun, mag-isip-isip ho kayo. Ang kapangyarihan na ginawa doon sa taong pinapaniwalaan nyo at sinusunod nyo, nanggagaling ho yun sa sambayan ng Pilipino. Hindi niya ho namana yun sa kanyang mga magulang o kung kanino pa man. Okay? Ngayon, yung mga taong bumoto sa kanya, nasa kalsada dahil sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon niya, dapat marunong, madali lang naman yan. Huwag kayong maniwala kay Enrile. Anak ng toko, sa tanda niyan, yan sigurado nag-uulyanin na yan. Baka akala niya yung nangyayari ngayong mga panahon na to, hindi kagaya nung panahon na tong kay Marcos Sr. Corruption din yun eh. Ikaw ba naman magkaroon na sa damukal na pares ng sapatos, di ba? Yung si Imelda, magnanakaw talaga mga pamilya na yan. Real talk. Kaya si Amy, medyo pagka nakikita ko yan, anak ng toko, magnanakaw din to sigurado. Magnanakaw din. Hindi ko sinabing magnanakaw na siya ngayon. No? Hindi natin alam. Ang sigurado dito, nasa dugo na nila nananalaytay. Lang sir, so ibig sabihin useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Wag na tayo maglukuhan. Thank you. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Bati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. No. Para si Duterte, Kalma lang. Yan ang problema eh. Kinukulayan nyo kasi. Di ba? Hindi ganun. Tayo dito, Duterte tayo. Pero di ko sinasabing upo nyo si BP Sara. Ang sinasabi natin dito, ibigay nyo na lang sa tao. Pambihira yan, anak ng toko. Huwag ganyan. Lokohan na naman ang nangyayari dyan eh. Bigay nyo sa tao. Tanungin natin ang tao. Di ba? Wag ganoon, no. Pro Duterte, pro Marcos. O para maidaan natin sa tama ulit. O sige, magbotohan tayo. Ganun na lang. Anong toko? para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong? Hoy Magalong, nasisiraan ka na rin ba? O tatanong lang naman ako. Dati naman, pinagtatanggol kita eh. Kaso dito may problema ka. Ano, nagiging irrelevant ka na ba? Ano yan? Ano ka kasi magpakatotoo ka? Di ba? Ayusin natin, upo natin, nahihirapan tayo, di ba? Magpakatotoo ka, Brad. Nung pinatawag ka, pwede kang kumanta. Pero hindi ka kumanta. Bakit? May matatamaan ba? Bakit? Ang instruction ba dapat mapunta dito sa isang usapan? Hindi siya. Ano lang to, Magalong, ngayon gusto mo nang igitna sa sarili mo. Huwag ganyan, maaga pa Brad, hindi pa to panahon para sa mga ganyang klaseng banatan. Wala pa tayo dyan. Yang mga galaw na yan matabang yan. Hindi ko kasi yan panahon ng igigitna mo sarili mo. Hindi ko naman sinabing mag-Duterte ka o mag-Marcos ka. Magkaroon ka ng matibay na paninindigan. Pero
huwag mo sabihin para sa tao. Yung para sa mga Duterte, ano ba gusto nilang mangyari? Ano yung mga para sa mga Marcos? Timbangin mo kung alin ba yung mas nananawagan ng pagbabago sa bansa na to. Hindi porket pro Duterte, pro Marcos, wala bang para sa bayan. Anak ng Petrang Garapata. Huwag ganoon. Ano yan? Lokohan yan di ba? Ganun. Sisiraan na rin ata ng natawa. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Yan. Ito, hindi ako makakapagsalita para sa lahat ng DDS kasi hindi naman ako spokesperson ng mga DDS eh. Ina-affiliate ko lang ang ating vlogging sa Duterte kasi doon lang natin nakita yung tunay na pagbabago. Diba? Yun ang gusto nating maramdaman ulit dito sa bansa na to. Ngayon ang tanong, kung ba ang magiging katabi ko dito Pinklawan at pagiging katabi ko dito Dilawan, kung sakaling sumigaw sila ng pagbabago, sumigaw sila ng malinis na pamahalaan, hindi ho ba tayo makikisa? Hindi ko alam kung yung mga Dilawan at Pinklawan, kung mapakitna ako sa kanila welcome yung aking panawagan na marinig nitong dalawa na to. Wala ako personally bilang ordinaryong Pilipino, pupunta ko tayo dyan, hindi kung sino pa man. Pupunta tayo dyan bilang ordinaryong Pilipino. Okay lang ako, nakasama ko yung mga yan. Basta sa iisang adhikay na matapos ang napakalalang korupsyon sa ating bansa. Ngayon, pagdating doon sa pag-upo, so kung ano pa man, wala ko tayo dyan. Gusto lang ho natin iparamdam dito sa mga politiko na to, binabantayan na kayo namin. Binabantayan na namin kayo. Kakabali-baligtad na PH, ano ba yan? Wala na, wala na yung tipong, ano pa kasi tipong, dami nang gumawa ng reaction ni video ni Manong Chavit, sasabay ka pa talaga Hindi, kailangan ko kasi sinend ho sa atin ng isa sa mga kapanalig natin. Oy, PH, itong si Manning Chavit nagsasalita, Siyempre, Manong Chavit yan. Narinig nyo naman ho yung mga sinabi niyan, di ba? Tipong, yun, pagka tinira niya yung mga tinira niya si Marcos, di pro Duterte na siya. Pag-isip-isip din ho tayo. Kasi yung mga tumitira kay Tatay Digong, di naman namin kagad ina-affiliate sa mga Pinklawan. Di naman namin kagad na sinasama sa mga Dilawan, sa mga Kalyanista at Inseman. Ngayon kaya Duterte, wala namang problema. Pero pagka nagsalita ang isang individual na kontra sa administrasyon, huwag nyo nang paratahan kagad na pro Duterte, di ba? Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din Correct. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. Wala. Yung magpoprotesta tayo para mailoklok si BP Sara sa 2028 ngayon. Tayo ay marunong sumunod sa usapan. 6 years tayo. Ganun naman Kung napagay, yung problema nun. Nasobrahan sa pulburo yung isa, ano gagawin natin? Nag-resign. Nauntog yung ulo niya, na-realize niya na, dapat na si Sara presidente. Ano problema yun? Pero doon tayo sa legal. Pagka sinabing legal, 2028, Sara Duterte magiging presidente. Tapos usapan. That's true. Divided dyan. Dahil may kanya-kanyang grupo. Next question. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Hindi ko alam kung gusto yung marinig ho ang ating part 2 reaction video dito. Mag-comment lang ho kayo ng part 2. Talagang sasalansanin ho natin yan. Pero ito na ho muna. Maganda ho yung naging talakayan yung naging press ko na yan. No? Yung mga naisiwalat, yung mga punto de vista nitong si Manong Chavit. Natutuwa ho tayo sa ating mga narinig. As always, maraming salamat ho mga kababayan. Pasensya na ho, hindi ho ganun kadalas yung upload natin kasi nasa galaan nga ho tayo. Pag dadalasan na natin ulit. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat Mag-ingat ho. Mag-ingat ang lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat. Saludo. Manong Chavit, the best. Galing.